Isang kontrobersyal na revelasyon ang lumutang ngayong araw matapos mabunyag ang isang umano'y lihim na paglabag na kinakasangkutan ni House Speaker Martin Tambaloslos. Ayon sa mga ulat, may mga lumitaw na dokumento at testimonya na maaaring magpabigat sa kinakaharap ng isyu na ngayon ay pinag-uusapan sa loob at labas ng gobyerno. Bagamat hindi pa inilalabas ang buong detalye ng aligasyon, ilang sources ang nagsasabing may kinalaman ito sa umano'y hindi otorisadong transaksyon na maaaring may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga imbestigador kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng formal na kaso laban sa kaniya. Samantala, maring namang itinanggi ng kampo ni Tamba ang mga paratang at giniit na ito ay bahagi lamang ng isang planong sirain ang kanyang pangalan. Sa gitna ng mga isyong ito, nananawagan ng publiko ng transparency at patas na investigasyon upang malaman ang katotohanan. Pagbibigay kami ng mga pinakabagong detalye sa oras na may bagong impormasyon tungkol sa kasong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. To frustrate the impeachment. Kapag po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Kagaya ho ng sinabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta, suportahan ho natin ang senatorial lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa video na to, papanoorin ho natin ang talumpati nitong si Ma'am Cathy Binag at nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Diyan siya Cebu People's Indignation Rally na yan, na kung saan napanood nyo ho yung ating intro, talaga na mga bira kong bira na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pagka ho talaga hindi ho natin nahihalal, hindi ho natin naipapanalo itong mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas alimuot ho ang daranasin nitong si Vice President Sara Duterte. Dahil yung nasa alyansa ng pambubudol lineup nitong si Marcos Jr., dandil na ho sa kanila ang impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Heto na ho, wala ho tayo maraming pag-uusapan, rekta ho tayo dito kay Sir E.B. Hugalbot. Una sa lahat, gusto ho muna nating i-acknowledge ang mga nanguna ng organisa diyan sa People's Indignation Rally na yan, diyan sa may Cebu. Palakpakan ho natin. Maraming salamat dito kay Sir June Abines at dito kay Sir E.B. Hugalbot. Palakpakan ho natin. Grabe, hindi ho birong task ang pag-oorganisa ng ganyang kalaking rally. Tayo ho talaga namang natuwa nung nakita ho natin yung mga dumalo dyan sa rally na yan. Napakarami ho sa ating mga kababayan ang talagang dumayo dyan sa indignation rally na yan. Heto na, umpisa na ho natin itong mga kababayan. Silang Miss Cathy Binag! Binag! Baka si Ate Cathy Binag. Magandang gabi sa inyo lahat. Kamusta kayo? Diba? Okay, nandito po tayo. Isa po ako sa, they said 30, but apparently we're only 37 na talagang lumalaban sa katotohanan. Dapat po ba tayo lumabas sa katotohanan? Kaya po yung mga kandidato natin ay lumalaban sa katotohanan naman. Kaya po yan si President Duterte. Pwede po ba humiling? Pwede po ba tayong sugaw ng Duterte? Duterte! 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 Grabe, daming tao. Duterte! Grabe, okay. Napakaraming tao. Maraming salamat. Ang bait po ng mga taga Cebu. Masunurin. Alam niyo, ang mga Cebuano, bilib po ako sa inyo. Kasi may prinsipyo po kayo. At hindi ho kayo nabibili. Tama? Tanggapin niyo po ang mga ayuda. Kasi pera po natin yan.
Okay? Pero dapat po ang iboto nyo kung ano po ang nasa konsensyo at puso ninyo. Yes. Hindi po kami natatakot. Ba't ho tayo matatakot kung nagsasabi tayo ng katotohanan? Tama po? Sa mga ina dyan na katulad ko, sa mga single mother, sa mga lola, at sa mga single dad, Naku po, yan na nga po sinasabi natin. Single. Pagka single ang pinag-uusapan, maraming kinikilig. Pagkakaharap nilang nagsasalita, itong si Ma'am Cathy Single Binag, forever. Pambihira, oo. Ano mag-a-apply? Sino ho? Baka Ang daming sakali. aplikante, Miss Cathy, oh. Di ba? Oh. Ako yung taga-screen. Meron po tayong manager, may manager. Yan. Maraming salamat po. Hindi, dadaan ho muna kayo kay Sir EB. O, pagkatapos yung dumaan kay Sir EB, syempre, dadaan din kayo sa akin. I-screen ko din kayo. O, di ba? Sasabihin niya si Ate Kato, kausapin niyo muna si PH. Bago tayo mag-usap, kausapin niyo muna si PH. Mga taga Cebu na totoong may paninindigan at talaga pong iba ang tapang ninyo. Grabe, ang daming Nakikita po ninyo Napakarami. kung ano yung katotohanan at nangyayari sa ating bansa at kamalian na ginagawa ng ating gobyerno. Wala hong masama kung tayo po'y nagtatanong at kine-question natin ang mga maling nangyayari sa ating bansa. Ang pagbagsak ng ekonomiya, ang mahal na bilihin, ang patuloy na pagtaas ng ating mga gas, gasolina, kuryente, katulad po ni Kong Marcoleta na kanyang naglalaban isa na mapababa ang kuryente. Number 1 ko po yan, mahal na mahal ko ng senador yan. Gusto ko siyang manalo. Hindi ako bayad. Hindi ako nagpapabayad. Yes, to Congressman Marcoleta. At Tayo din ho dito sa PH Update, gustong-gusto din ho nating manalo yung si Kong Dante at itong si Atty. Vic Rodriguez at lahat ng nasa lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga, go Team Suka. Diba? Gusto ho nating manalo yung Team Suka. Kailangan ho nilang manalo. ang aking kaibigan, si Jimmy Bondo, isa hong abogado, naghanda bago po tumakbo at matagal na rin kong expose sa politika. Mabaitong tao yan. Alam mo, wala naman hong perpektong tao. Pero wag lang hungganid. Tama? Kayo, anong gusto nyo? Presidente or like mga, what do you call that? Politikang gumagamit ng droga or politikong may takot sa Panginoon? Ladies and gentlemen, Congressman Rodante Marcoleta Ayun! is in the Ayun, nandyan na ho si Congressman Rodante Marcoleta. Ayan o. Marcoleta sa Game Party List. Saludo, saludo. Yan! Eto po! Ayun na. Ang ating congressman na inyong iboto sa darating na eleksyon bilang senador. Ala ang kanyang pangalan, Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakarami. Katotohanan ng Ayan. sinasabi. Pating pa lang po si Atty. Vic Rodriguez. And katulad ko, kami po naging parte ng grupong yun. Minahal ho namin, naging loyal kami, at inalagaan namin sila. Pero after ng aming ginawa, eto po kami. Dahil kami ho, may mga prinsipyo at paninindigan, ang gusto ho namin ay maiayos ang ating bayan, kahit man lang sa maliit na paraan. Ayan. Maraming salamat po and God bless you! Thank you so much, Miss Cathy. Thank you, Number 10. Si Atty. Jim. Okay. Are we ready now to hear Ayan from o, sige Kong yung Dante Marcoleta. Marcoleta? Ito na, Senator? ito na. Pinakahihintay ng lahat. Pahay dyan. Uy, Nako. Pahay. Wala pa si Wapa Atty. po Vic po dyan. si EB ni Miss Cathy. nga, baby, oy. Okay, thank you Okay. so much, Miss Cathy Binag. No, you probably all know the history of Miss Cathy. And salamat at dating na po si Congressman Marcoleta. But Before we ask Senator Rodante Marcoleta to give us his message, may message kami to be played on the LED from Hakbang na
Yes, we have two senatorial balls na unfortunately we're not able to make it tonight. Meron lang po silang video message, no? Parang si Senator Ipe, Philip Salvador at si incumbent Senator Bongo may dalawang mensahe or tigi-isang mensahe, video message sila. Salute pa rin. I don't know if our tech guys are okay now. Si DJ Ed? Wala pa. Wala pa daw. Wala pa? Kung Dante na. So, we can proceed We can proceed to Kong Marcoleta's Okay. Okay, first and foremost, no? Ito, atong istorya, no? Ang Duterte approved senatorial lineup are 9 candidates. Okay? 9 senatorial candidates, 6 of them are officially from PDP Laban. Incumbent Senators Bongo and Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, and Attorney JV Hinlo. In addition, at si Philip Salvador, no, yung premiadong aktor. So in addition to the 6, no, merong in-endorso in his personal capacity si PRRD. One of them is Sagip Congressman Rodante Marcoleta. Second is Pastor Apollo Kibuloy. And third is the only endorsed officially by Maisog, Hakbang ng Maisog, Attorney Vic Rodriguez. And because all these candidates, no, are like-minded candidates na iisa lang ang hangarin at are in line with the Duterte brand of governance, no, they were officially adopted as the official lineup of PRRD. And the PDP Laban also came out with a statement, no, adopting officially the 3 candidates for senator. So ngayon, we now have a 9-man slate for the Senate. So kulang og tulo, no? So without further ado, we would like now to give the floor and the stage isa sa pinakamaisog at pinakamatapang na tumayo for our rights dyan sa House of House of Representatives. No other than Sagip Congressman Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Sa katapanan siya ay nabilala, ang kanyang pangalan Rodante Marcoleta. Pinipili, makakabuti, para sa mas nakararami. Ito na, balagpag na sa mga kababayan. Magwakan na ito, ika. Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan. Saludo sa mga kababayan nating nagpunta dyan sa indignation rally na yan. Halos na puno ho ang venue. Ito, papakita ko ho sa inyo. So, teka lang kung Dante gusto ko lang makita ng mga kasama natin dito sa PH Update kung gaano karami yung mga kababayan nating nagpunta dyan sa indignation rally na yan. Baka kasi sabihin, ginugood time ko lang sila eh. Ito. Ito. Teka lang. Ito mga kababayan, tingnan nyo naman ho yan. Ayun o.
Wala hong ano yan, wala hong edit yan, wala hong hakot yan, ika nga. Mga organic ho yung mga yan. Nagpunta yan dyan dahil ayaw na ho nila ang mga nakikita nila sa ating bansa ngayong mga panahon na to. At para na rin sa pagsuporta sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami hong nagpunta, kaya saludo. Saludo sa mga kababayan nating mga maiisog na nagpunta dyan sa Cebu People's Indignation Rally. Tuloy natin kay Kong Dante. Ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yo. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Nako. Sinasabi natin. Puro salbahe. Wala Totoo yan. namang ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Yo. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Grabe. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years.
Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Correct. Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asya. Yan po ang totoo. Kaya humirap na nang humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances tinanggal na rin po. Pondo namin sa ospital, biglang finraise po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Correct. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. They impeached the Vice President. Naku, yan na. Yan na talaga. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President ang iimbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo? Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-o-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one office tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA, ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government? Actually, Committee on Bad Government yun eh. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito? Opo. Eh bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Nako. Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!